Youth Enterprise Fund at updates sa iba pang loan programs ng Small Business Corporation. Ating pag-uusapan kasama si Ginoong Wally Don Calderon, Innovation and Advocacy Group, Head ng Small Business Corporation o SB Corp. Sir Wally, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Hello, good evening, Joshua. Sir, ano po ang update sa inilunsad na Youth Enterprise Fund ng SB Corp? At ilan na kabataan po na entrepreneurs ang nakinabang at magkano po ang kabuuang pondong nailabas? Yes, Joshua. Actually, yung Youth Enterprise Fund namin, isa pa sa pinakabagong produkto. End of July lang namin launch. Nag-dedicate ang gobyerno sa pamumuno ng Secretary Chris Roque na 1.0 billion, 1 billion para dito sa programang ito. Alright. Sir Wally, sino-sino po ang qualified para po makahiram dito sa Youth Enterprise Fund? May specific age requirement po ba, negosyo o industriya na kailangan pasukan at magkano po maaaring mahiram ng isang young entrepreneur? Yes, ang mga young entrepreneurs na may edad 18 to 30 years old ang pwedeng mag-access nitong Youth Enterprise Fund. So, sa programang ito, mula 30,000 hanggang 500,000 ang pwedeng ito ng isang young entrepreneur upang matulungan lumago ang kanilang mga negosyo. Okay. Ano po yung terms nito, Sir Wally, nitong loan at may mga special provisions po ba para po sa mga kabataang nagsisimula pa lang sa kanilang negosyo? So, yes, ang loan term nito ay pwedeng ang pinakamahaba ay up to 3 years based on monthly amortization. So, 36 months to pay ang maximum loan term at mababang interest na 1% per month based on the diminishing balance. Okay. At bukod naman po sa kapital, may business development support din po ba ang SB Corp para po sa mga beneficiary tulad ng mentoring, financial literacy, business planning o kaya naman itong market access assistance? Yes, yung lahat ng panggit mo mga programa ay nakapaloob sa mga regular programs ng aming other agency, ang BPI, sa pamumuno ni Secretary. So, merong kapatid mentoring program, ito yung capacity building para sa mga nagninegosyo. At marami ring support katulad ng access to market, even kung gustong mag-export ng mga nagninegosyo, matutulungan din sila ng BPI. Okay. And sa iba pa pong loan programs ng SB Corp, ano-ano po ang kasalukuyang pangunahing financing programs na maaaring i-avail ng MSMEs at ano po yung pagkakaiba-iba nito sa bawat isa? Bago na-launch itong Youth Enterprise Fund, ang isa sa pinakabago namin programa ay yung e-transport loan namin. Ito yung ambag ng BPI SB Corp para mag-transition ang mga traditionally public utility vehicles into electric vehicles. So, sa loan program na ito, natutuwa kami banggitin na tinutulungan namin kung ang isang operator, driver ay gusto mag-transition to electric vehicles upang makatipid sa kanilang gastusin. Lalo na ngayon na erratic or actually pataas lagi ang halos movement ng presyo ng gasolina o diesel. So, ito yung ambag ng BPI SB Corp. Kung gusto nang mag-transition to electric vehicle, may pautang din ng SB Corp. Okay. Sir Wally, ito po bang pautang para dito sa e-transport, para sa conversion sa electricity vehicles? Bukas din po ba ito maging sa mga private citizens o yung mga ordinaryong manggagawa po? Hindi lang po ito para sa mga tsuper ng mga public utility vehicles? At para ito sa mga public utility vehicles katulad. Pero pwedeng mag-apply dito, for example, yung mga TNVA drivers or operators katulad ng Grab, ng Drive, at kung ano pa. Lahat ng bumabiyahe na mga pwede rin silang mag-apply dito. Hindi lamang ang mga nagmo-modernize ng kanilang jeepney. Pwede rin actually ang e-trike or e-tricycle. Kung gusto nyo mag-shift to e-trike ang mga miyembro ng TODA, pwede rin po mag-loan sa amin. Okay. At sa inyong datos, Sir Wally, ano po ang pinakamalaking dahilan bakit nahihirapan ang mga MSMEs natin na makakuha ng formal business loans at paano po ito tinutugunan ng SB Corp? Actually, gaya ng ibang financial institution,
Ang disapproval naman namin, usually lang ang dahilan ay may negative credit track record. Ibig sabihin, may unsettled loan sa ibang mga financial institutions ang nasusubok o mag-apply sa amin. Kasi sa amin, sa FB Corp, basic documentary requirements lang naman ang kaya napakadaling maipasa o maaprobahan ng mga loans. So, kadalasan, yung nagiging dahilan, meron silang unsettled loans sa ibang nagpapautang. Okay. At kamusta naman po, Sir Wally, ang repayment performance sa mga nakakuha ng loan sa SB Corp? May mga sektor o uri ba ng negosyo na mas nangangailangan ng intervention dahil sa nahihirapan sila magbayad? Actually, it cuts across all the financing institutions or yung financing segments natin. Ang kadalasang hindi nakapagbayad ay yung tinatawag natin micro enterprises. Ito yung maliliit na negosyante talaga. So, pero tanggap ito ng sektor at tayo bilang pamahalaan, kahit merong challenge sa repayment, tutulungan pa rin natin yung mga ganito. Kasi andito ang ating mandato, ang makatulong sa mga maliliit na negosyante kahit pa nga may challenge nila sa repayment. Pero ang SB Corp, pinipilit na magkaroon ng financial discipline kahit itong mga maliliit na negosyante. Kailangan natin silang turuan na pangalagaan nila ang credit track record at pag napangalagaan nila yun, sila pa actually ang hahabulin o pupuntahan ng mga napapautang kasi may credit track record na. Alright, Sir Wally, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na may business idea pero wala pang malaking kapital o puhunan. Opo, gaya po na nabanggit ko kanina, ang Youth Enterprise Fund ay offering ng gobyerno para po matulungan ng mga youth entrepreneurs may edad 18 to 30 years old. Kung kayo po nagsisimula pa lang magnegosyo o tumakbo ng tungon, kailangan ang karagdagang kapital upang talagay nito. Lapit lang po kayo sa SB Corp. Nandiyan po ang aming mobile app, completely online. Sa pamamagitan ng smartphones, makakapag-apply na po kayo ng loan sa SB Corp. Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Wally Don Calderon, Innovation and Advocacy Group, Head ng Small Business Corporation. Thank you, sir. Thank you.